Ating pag-usapan mga kapuso yung mga nagnanais pa rin na ipagpaliban po ang barangay at sangguniang kabataan election mga kapuso o BSKE. Nangingiti ako kasi dito sa mga mensahe talagang ayaw ho nila eh. Paano kaya ito ngayon? Dahil may ilang mga mambabatas gustong ituloy yan. Nasa ating pong linya, Commonwealth Chairman George Erwin Garcia. Colonel Garcia, Chairman Garcia, good morning po, Chairman. Magandang umaga po Sir Oli, sa mga kababayan natin magandang umaga din po sa inyong lahat. Nasa hearing pala kayo kahapon ng tinatalakay ito ng Senate Committee on Local Government. Tama ba, Chairman? Tama po kayo Sir Oli, tayo po'y dumalo at tayo po'y nakipag-participate doon sa talakayan tungkol po sa panukalang ipagpaliban ang ating pong halalan yung BSK. Although ang title po, ang pinakapunto ng Senado, hindi po talaga pagpapaliban kung hindi yung tinatawag na fixing the term bill. Pinifix po yung termino mula sa 4 na taon ngayon. Plano po nila gawin na 5 taon na ang termino ng isang nakaupo o mananalo na barangay at SK. At yun daw po pagpopospone ng halalan ay bilang parang incidental lamang doon sa pag-fix ng termino. So from 4, tama ba? 4 years gagawin 5 years ang term. Tama po. Dati po kasi 3 taon ito, Sir Oli. Ngayon po ay ginawang 4 na taon ng 2025 at ngayon po gagawin na po itong 5 taon. Yan naman po ay kapangyarihan talaga ng Kongreso sapagkat sinasabi ng saligang batas natin na ang term of office ng local officials ay 3 taon maliban na lang sa barangay officials na pwedeng i-fix mismo ng isang batas. Yung kaya nga po, well, kung term extension, wala naman tayong masamang tinapay po doon. Marami naman talagang gustong ma-extend yung serbisyo ng mga matitino at magagaling na mga opisyal, hindi lang ng barangay, pati mga local government unit, kung kinakailangan from 3 gawing 5, ang mayor, alcalde. So wala akong punto doon. Ang talagang binabanggit nyo lang, parang gustong ikarga, gustong isakay dito, ang pagpapaliban naman sa November, tama ba yun? Tama po kayo, Sir Oli, parang bilang insidente daw po ng pagpapalawig ng termino ng mga nakaupo. Subalit may proposal din po kahapon na pwede daw po ang gawin ay kombinasyon. Sige, i-fix natin ang termino sa 5 taon, subalit hindi po ipopospone ng halalan ngayon darating na November 2 at therefore pagka po nahalal, dyan po magsisimula yung 5 taon kung sakasakaling ito ay maging ganap na batas. Yung pagkakaunawa ko sa parang habulin nila na yan i-aprobahan ngayon, pagdating ng November, postpone ang election, so additional 1 year sa mga nakapesto po ngayon. Doon ako medyo parang, correct me if I'm wrong, Chairman, ng pagkakaalam ko kasi, yung mga batas na inaaprobahan, pag may mabebenepisyuhan ng mga current official, hindi ho marapat yon. Sa mga susunod siguro, sa mga darating na pagkakataon, halimbawa, kung magiging 5 years yan, edi sige, kung matutuloy sa November, yung mga mananalo, 5 years na kayo. Hindi yung pag inaprobahan po ito, automatic, and then walang election. Parang masakit kasi sa mata. Nakakangilong tingnan o pakibagayan Chairman. Although sinasabi po nila, daw po naman sa panukalang batas, may nakalagay daw po doon na probisyon na yung lahat ng incumbent sa kasalukuyan na huling termino na nila ay huling termino na nila. Kung halimbawa naman ito, Sir Oli, ay pangalawang termino muna, halimbawa, at pagkatapos hindi daw pumatuloy ang halalan dahil nga po sa ginagawa ng 5 taon, itong paglilingkod na yon ay i-consider na isang termino na. Therefore, kung sakali, pangalawang termino na ito ng taong yon at therefore entitled na lamang siya sa isang termino na lamang pagka hindi na tuloy ang eleksyon at therefore yung eleksyon kung kailan matutuloy, yun ang magiging panghuling termino ng naturang kandidato. Well anyway, ihayaan natin yan sa mga mababatas, Chairman, dahil ang concern talaga ng ating mga texter dito at taga-subaybay. Ano mangyayari sa November? Pwede ba namin malaman, Chairman, ilang porsyento na, alam ko kabala ho kayo sa nalalapit na, na BARM election, pero kumusta ho ang BSKE, Barangay Sangguniang Kabataan election, lalo-talo na nakailang porsyento na ho tayo ng paghahanda, preparation para po sa darating na November 2, tama, Chairman? Yes po, Sir Oli. Tayo po sa level ng 1 hanggang 10
nasa 9 na po tayo, nasa 9 Oh, na tayo, Sir Ollie. At isang hindi po kembot kami ka lang humihinto pala. sa ating paghahanda. Oh, isang Opo, kembot na sinabi lang. po namin yan kahapon sa Kongreso, sa ating Senado, kahit po sa House of Representatives, na handang-handa naman ang inyong Commission on Elections na isagawa ang halalan natin ngayong darating na November 2. Bagamat ito ay katatapos lamang ng undas, handa po kami dyan, na-imprenta na po natin ang lahat ng balota, nakahanda na po ang lahat ng mga kagamitan namin, at later on, mga 3 linggo mula ngayon, ay magte-train na po kami ng mga guro na maglilingkod sa araw na eleksyon dahil nga po ito ay manual na halalan. At the same time na tayo po ay magkakaroon na ng tinatawag na deployment ng mga puwersa, ng mga AFP at PNP, mga bandang buwan po ng Oktubre naman. So ganyan po kabilis. At in fact po, ang filing ng candidacy, Sir Orly, ay mangyayari ngayon pong September 28 hanggang October 5. Kung kaya nakiusap po tayo sa ating Kongreso na baka pwedeng bago po matapos ang buwan ng Setyembre ay maging maliwanag po kung sadyang matutuloy o hindi ang Barangay SK elections sa November 2. So around 90% na pala ang inyong naging paghahanda para sa November BSKE o Barangay Sangguniang Kabataan Election. Magkano na po itong na ilalaang pong pondo diyan pa lamang po sa preparation na yan, Chairman? So Oli, ang ating pong budget para po sa Barangay SK election ay 19.57 billion pesos. Billion. Doon po sa amount na yan, tayo po ay nakagasta na ng 8 billion piso base nga po sa mga items, yung mga procurement o yung mga imprenta natin na mga papel, balota at mga iba pang non-accountable forms. May natitira na lang po kaming 11 billion pesos na nasa kamay pa ng DBM. So again, 8 billion na po ang nagagastos ng inyong Commission on Elections para sa paghahanda sa November 2 ating pong barangay at SK elections. Malaking pera yun. Kung mapagpapaliban nito, mangangailangan ulit tayo ng, kung pagbabasihan yung ganyang estimate na 8 billion na ang nagagasta, we will be needing another 8 billion kung kailan mangyayari ang election sa barangay, kung mamarapatin ng ating mga mababatas. So, nawaldas yung 8 billion. Malaking pera yan, Chairman. Although may mga gamit po tayo na sadya namang magagamit pa rin kung sakaling ma-reset ang ating barangay SK election. Kung kaya nga lang po, Sir Oli, kung hindi po matutuloy ang November 2 barangay SK elections, tayo po ay muling magbubukas ng ating registration of voters Yun pa. kung sakasakali ngayong buwan ng Setyembre. At asahan po natin na ito'y madadagdagan ang bilang ng mga botante natin. Dahil po pag nadagdagan ang bilang ng botante, dadagdag po ang bilang ng presinto, dadagdag ang bilang ng mga guro na maglilingkod sa bawat presinto at lahat po ng mga election paraphernalia ay madadagdagan din. Mukhang kung ating susuriin lahat, pati ho ang preparation ng COMELEC, pati rin po maganda sa mga barangay, talagang mas magandang ituloy na ito sa November. Anong observation nyo, Chairman? Kahapon po napunto rin po yan sapagkat ang sinasabi nga po nung lahat na andyan naman pala ang COMELEC na nakahanda na rin naman pala at the same time gawin nating regular na yung halalan at yun nga po kung gusto daw pong gawin ng 5 taon ay gawin na lamang pagkatapos ng halalan na ito ng November 2 ituloy na at So, pagkatapos daw di 5 taon na ang termino ng mga makakaupo ay tayo po kumikilala nire-respeto natin ang mga suhestyon na yan. At the same time, siyempre ang COMELEC po talaga sa Oli kami kung anong maging batas natin, tatalima kami. Sa kasalukuyan, wala naman nagbabago sa batas and therefore, tuloy-tuloy lang po yung paghahanda ng inyong COMELEC. Napakahirap po kasi sa Oli. Baka tayo tumigil sa paghahanda dahil sa pag-aakalang maaaring hindi matuloy ang halalan, ay bigla na naman po natuloy. Paano naman po yung mauuwi siya at therefore tayo rin ang sisisihin kung bakit hindi nakahanda ang COMELEC. Okay, ulitin ko lang yung pondo na nakalaan sa election. Magkano po yun? 19 19.57 billion, 19 billion 57 19, million po. 19. Sir Oli, at nakakagasta na po tayo ng 8 billion pesos. 19. 19. Opo, 19 po. Opo. 19.7 billion. Okay. Bago ko lang tapusin ito, kumusta ko ang paghahanda ng COMELEC sa VARM election, Chairman? Ang Ay, po ngayon, pinakahuling Sir balita Oli, narinig ko kada doon, may sa- ambush eh. Opo, papunta po tayo ngayon sa Bangsamoro dahil po tayo magkakaroon ng kahuli-hulihang command conference. Kasama natin ang pinuno ng DILG, ang pinuno ng AFP, PNP, Philippine Coast Guard at mga iba pang mga opisyal ng Sandatahang Lakas at PNP natin. Tayo po ay magpupulong, aalamin ano ang pinaka-latest sa situation natin sa peace and order. Sa kasalukuyan po, napakatahimik pa ng lugar. Isa pa lamang po ang election-related incident na ating po napupunto and nakakatuwa naman na malapit na ang halalan sa September 14, tuloy na tuloy po yan, ay napapanatiling maayos
ang pagkakampanya ng lahat at maayos ang pag-ikot din ng mga kandidato natin sa buong Bangsamoro. Hangad natin ang tagumpay ng eleksyon nito sa ating mga kapatid dyan sa farm. Matagal nilang inaasam na ho ito at sana pagsumikapan natin lahat na maging mapayapa at maayos po, matiwasay ang eleksyon. Kailan po ang para po sa Yes mga po. di alam anong petsa po ang halalan sa farm? September 14 po ha, yung po mga Yeah. nagkakalat ng fake news, hindi po totoo mare-reset, mapopostpone. September 14, tuloy na tuloy. Sir Oli, ang ating pong Dasmariñas special election ay sa Sabado na po Oo nga mangyayari pala. naman. Naku, ang dami natin binabantay ang eleksyon. Okay. Basta matuloy lang ito, matuloy lahat. Okay lang yun. Chairman, maraming salamat po sa inyo at magandang umaga po. Thank you, sir. Magandang umaga po Sir Oli, maraming salamat po. Comelec Chairman George Garcia, mga kapuso, ang inyo pong napakinggan.